Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. واللعنة الدائمة على أعدائنا وأعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله كان بكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: اتقوا الله ونظموا أمركم. Ang topic natin ngayon ay qimatul waqt fil Islam. Qimatul waqt fil Islam. Ang ibig sabihin ay the value of time in Islam. The value or the importance of time in Islam. Kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kahalagaan ng oras o kaya panahon, ito ay both the Quran and the prophets of Islam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, explain it to us and make it clear that Islam considers time to a very valuable resources. Quran at saka Prophet Muhammad ay ipinahayag sa atin na ang kahalagaan ng panahon o kaya oras ay dapat bigyan ng pagkakataon ng isang Muslim para upang sa ganon ay hindi mawawala ang kanyang panahon, at saka hindi in the day of judgment he will not be called to reason out of why hindi niya binigyan ng halaga ang panahon o kaya oras. Bilang isang mu'min o kaya isang Muslim, dapat i-recognize natin o kaya tanggapin natin ang kahalagaan ng waktu o kaya panahon, at saka i-organize natin kung paano natin magamit lahat, at saka how to get benefits out of that time. Kung paano tayo makakuha ng benefits sa waktu na yan o kaya panahon na yan. So, bilang mu'min, as what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam advised us, na we should not abuse, o kaya dapat hindi natin sayangin ang pagkakataon, at we make
we should make it wisely, no? Dapat hindi natin pabayaan ang pagkakataon na aalis lamang sa atin na hindi tayo na nakikinabang. Dahil ito ay gaya ng sinabi ng Rasulullah, according to him, ito ay blessings ng Allah, ng Islam, na dapat ang bawat isa sa atin ay makikinabang sa blessings na yan, dahil yun ang magdudulot o magdadala sa atin sa progress at success dito sa dunya o dito sa mundo at saka doon sa kabilang buhay. Tingnan natin ang hadis o kaya ayat ng Quran. Bakit sinabi ng Rasulullah na kung darating ang panahon o kaya ang panahon na nasa atin ngayon, we are still here, dapat bigyan natin ng daan, bigyan natin ng halaga, dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Asr, na parati nating ginagamit sa sambayang, sa prayer, every night, yung short surah, no? Pero malaki ang kahalagaan nito at malaki rin ang benefit kung bigyan natin o kaya pag-aralan natin itong ayat na ito, no? Sabi ng Allah na dapat hindi natin i-abuse ang panahon, no? Make it wisely, dahil ang pagsisisi nasa bandang huli. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Asr. Anong suratul Asr? Sino nakakaalam? Suratul Asr. Sino nakakaalam? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insan lafi khusrin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Asr, wal asr, ang ibig sabihin doon ay nag-swear ang Allah subhanahu wa ta'ala, nag-swear o kaya sabi niya wal asri, totoong-totoo talaga na ang panahon by the time yani nag-swear ang Allah subhanahu wa ta'ala sa time. Ano ang pinag-swear ng Allah ta'ala? Verily innal insan lafi khusrin. Verily that man is in lost. Na totoong-totoo talaga ang mga alaikumussalam, ang mga sangkatauhan ay verily that man is in loss. Ang mga tao ay lahat sila ay nasa masamang condition, or they will be lost. Mawawala sila sa landas, no? Except those who believe. Wal asri innal insan lafi khusrin. Ang hindi mawawala ay yung mga taong naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa alladhina amanu. Yung mga taong sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sino pa ang hindi mawawala? Illa alladhina amanu wa amilus salihati. At saka yung mga taong daiman, palaging gumagawa ng mga magandang gawain sa kanilang kapwa. Yung mga taong palaging gumagawa ng mga kabutihan. Innal insan lafi khusrin.
ang mga tao ay nasa kasamaan, no? They were being lost, except one, those who believe in Allah. Those who believe wa amilus salihat, at saka palaging gumagawa ng kabutihan. Gumagawa ng kabutihan, kasama na roon ang pagdarasal, kasama na roon ang mag-hajj, sadaqah, lahat ng kabutihan na ginawa ng isang tao ay kasama na sa wa amilus salihat. Ang pangalawa, wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi. Ang pangatlong hindi sila mawawala ay yung mga taong those who recommend to be or to have patience. Yung mga taong palaging, yung mga taong matatag, may panindigan, at saka watawasaw bis sabri watawasaw bil haqq, at saka yung palaging nasa katotohanan, pinaninindigan nila ang katotohanan, ang truth. So itong apat na kategory ng mga tao ay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi sila mawawala sa kabilang buhay, at saka ang time na sinasabi natin o kaya panahon na oras na sinasabi natin ay hindi nila inabuse, hindi nila pinabayaan, at nakikinabang sila sa bawat oras na dumarating sa kanila. Hanggat sabi ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na meron siyang recommendation na dapat yung mga taong nagsasabi na I am a Muslim ay dapat bigyan nila talagang halaga ang bawat oras na dumarating sa kanila, dahil sabi ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa day of judgment, no, ang tatanungin sa kanila ay apat na bagay. Ang tatanungin sa kanila ay apat na bagay. And one of those is, sabi ng Rasulullah, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ang tatanungin ng Rasulullah ay yung buhay natin, no? Sabi ng Imam Ja'far Sadiq sa ibang hadis, sabi niya, itong oras o kaya panahon na nandito tayo ngayon ay dapat alagaan natin, igtanimul fursa. Dapat make use of these chances to be beneficial to ourselves. Igtanimul fursa. Dapat halagaan mo ang pagkakataon na yan, dahil you will be asked, you will be questioned in the day of judgment. Ano ang question doon ay hayatuka qabla mautik. Hayatuka qabla mautik. Tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang yung buhay natin, no? Our life in this world, anong ginawa natin? Ano ang ginawa natin, no? Qabla mautik. Dapat pakinabangan mo ang iyong buhay ngayon, bago dumating sa iyo, bago darating sa iyo ang kamatayan. Igtanimil fursa. Gamitin mo ang pagkakataon na yan na ikakabuti ng iyong sarili. Dahil kung dumating sa iyo ang kamatayan, what shall we do? Hayatuka qabla mautik. Ang buhay mo, no, bago darating sa iyo ang kamatayan, dapat
gamitin mo yon. Ang pangalawa ay sababi ka qabla haramik. Ang pangalawang na dapat halagaan natin itong mga bagay na ito ay shababu ka, yung our youth, no? Our youth, being a youth, yung tayo ngayon ay nasa alaikumussalam. Mga bata pa tayo, no? Kayo. While we are still young, no? Shababu ka. Ang pagkakataon na yan, huwag mong sayangin, hanggat ikaw ay bata pa, bago darating sa iyo ang ang katandaan. Dahil kung matanda ka na, anong magagawa mo? Kumisan palagi ka nang nagkakasakit. Kumisan hindi ka na makakatayo dahil mayroon kang arthritis. Or mayroon ka ng rheuma. So, kung dumating ang panahon na yon, ano pang magagawa mo sa Islam? Ano pang magagawa mo sa Islam? Shababu ka qabla haramik. Ngayon na, mga bata pa kayo, no? Igtanim. Dahil sinabi ng Rasulullah, igtanim il-khamsa qabla khamsa. Yani, igtanim il-khamsan qabla khamsin. Pakinabangan mo itong 5 bagay na ito before make use of these 5 things before another 5 things will catch you. Bago darating sa iyo ang 5 bagay na ito, dapat bigyan mo ng pagkakataon at pakikinabangan ang yung kabataan. Shababu ka qabla haramik. Shababu ka qabla haramik. Shabab, yung medyo bata ka pa ngayon, bago darating sa iyo ang ang katandaan. Dahil sinabi natin kaya ng kung meron ka ng marami ka ng sakit o kung meron ka ng arthritis, if you are already above 40, you are already prone to sickness. Hindi nga, meron nga 35 lang, hindi na nakakatayo dahil matakaw. Dahil matakaw, ayun, kung ano-anong kinakain. So, ang labas nun ay arthritis, rheuma. While you are still young, make use of your time to do good things. Diba? Shababu ka qabla haramik. Firago ka qabla masghalik. Firago ka hanggat ikaw ay hindi pa nabibisi, hanggat meron kang panahon, kabla masghalik. Kung darating sa iyo ang busy ka na sa paghanap buhay, busy ka na sa paghanap buhay, hanggat ang sarili mo ay mapabayaan mo na. Mapabayaan mo na ang iyong sarili. At kung minsan 12 hours nandun ka sa trabaho mo, while single ka pa, bata ka pa, hindi ka pa busy, dapat make use of your time. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na yan, pakikinabangan natin, no? Dahil kung aalis yan, it will not come again. It will not return. Al-fursatu, yung chances na yun ay tamurru marrasihab. Kung aalis yan, kagaya ng clouds, yung clouds, kung dadalhin siya ng angin, ay hindi na yung babalik. Hindi na yung babalik.
kung aalis ang ang chance, ang panahon na yan, kung aalis, ang ngayon ay hindi na babalik bukas. Hindi na babalik ang pagkakataon na yun. So make use of it. Huwag gamitin lahat ang pagkakataon sa bagay na walang benefit sa iyo sa day of judgment. I'm not saying hindi kayo magtrabaho. I'm not saying that. Pero sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah. Ang pagtatrabaho na yon, dapat nandoon ang fear of God. Ang pagtatrabaho na yon, ang paghahanap natin ng trabaho, ay hindi dapat maging hadlang sa sa pagdarasal natin. We have 24 hours, tapos ang lahat na yun ay gugugulin natin saan? Sa bagay na ang kahihinat nandoon ay nasa septic tank. Nandoon sa septic tank. Nandoon sa bangko. Nandoon sa bangko. So, dapat gamitin natin, i-program mo. Kaya nga sinabi ng Allah Ta'ala, kung magtrabaho ka, dalhin mo ang Allah. You must be, always connected to Allah subhanahu wa ta'ala. Anywhere you go. Ittaqullah. Kaya nga ang nauna sa ayat nito, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayo mga sumasampalataya, o kayo mga naniniwala sa Allah, ittaqullah. Ittaqullah. Pangambahan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, matakot kayo sa Allah ta'ala, wal tandur nafsun ma ligadan. Titingnan mo kung anong magagawa mo bukas. Yani, you must evaluate your time, you must make program of your time, para i-divide mo ang time na yan. Huwag mong igugol lang sa dunya. At magsasabi ka, hindi pa ako marunong. Hindi ka pa marunong dahil the time na bata ka pa, wala kang ginawa. Hindi ka man nagtanong sa iyong parents, sa iyong mga magulang, ano ba, kung Muslim o hindi? Okay. Ngayon matanda ka na. So, sabihin na, grabe, hindi ko I cannot memorize it. So, dalhin mo na lang Islam, wa ma ja'ala ilaykum fid dini min haraj. Ang Islam ay madali lang, no? Hindi nagpabigat sa atin ang Islam. Dalhin mo ang kodigo mo, gaya ng ginagawa ninyo. Dalhin ninyo ang kodigo, para lang kayo makabawi man, kahit papaano, no? Okay. Sinabi ng Diyos, wattaqullah wal tanzur nafsun liqadin. Titingnan mo kung ano ang magagawa mo bukas. Ang gagawin mo ngayon, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas. Bukas ay another day. Iba na naman ang bukas. Ittaqullah. Ittaqullah. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kana bikum raqiba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay palaging nakamasid, no? We are being guarded by Allah subhanahu wa ta'ala every now and then. Kaya walang kasi darating talaga ang panahon na yawma yafirrul mar'i min akhihi min ummihi wa abihi wa min zawjihi. Isang araw na dahil hindi nating binigyan halaga ang pagkakataon na yon na dumating sa atin. Yung panahon natin yon na pinabayaan natin umalis lang sa atin, no? Darating ang araw, yawma tublas sarair. Makikita mo nang hindi mo makikita. Yung mata natin ay parang lumalaki ng mata natin dahil sa katakot sa yung great day
na dumating sa atin na nandoon na ang punishment ng Allah. So anong gagawin natin? Yawma yafirru. Sabi mo, ang pinakamamahal natin dito sa mundo, magawa mo pa bang anuhin? Magawa mo pa bang isipin kung nasaan siya? Hindi. Yawma yafirru min akhihi. Yung pinakamamahal mong sa buhay dito sa dunya, dito sa mundo ay hindi mo na mamalayan kung nasaan. Dahil ikaw mismo, you are running for your own safety. Tatakbo ka doon, tatakbo ka rito, maghanap ng kung saan ka? Safe. Yun. So, tatakbo ang mga tao sa kanyang nanay, sa kanyang tatay, sa kanyang mga anak, na lahat ng pagkakataon ay ginugol mo doon para lang, para lang sa kanila. Pinabayaan mo yung sarili. Pinabayaan mo yung sarili. Out of 24 hours, you'll be given by your boss na 12 hours or 8 hours. Dahil sa gusto mo talaga makaipon, no? Gusto mo talaga na gusto mo talaga, alaikumussalam wa rahmatullah. Gusto mo talaga na makakaipon ka ng pera in order to support your family, yung pinakamamahal mo, halimbawa yung tatay, yung nanay, mga anak, asawa, kapatid. Pero yung mga sinuportan natin ay hindi yun makakatulong sa atin. Hindi yung makakatulong sa atin. Sarili mo lang ang makakatulong sa iyong sarili. Okay? Kaya nga sabi ng Allah Ta'ala kanina, wal asri innal insana lafi khusrin. Totoong-totoo talaga na ang mga tao ay nasa kalugian. There will be in great loss, except one, those who always believe in Allah, and those who do righteous deeds. Yung palaging gumagawa, nandoon, palagi gumagawa ng kabutihan. Umaalis sa mga chismis. Dahil, yung chismis na yun, hindi yung para sa kanya. It will not benefit him. Huwag ka na makialam doon dahil, ikaw ang mananagot doon sa Day of Judgment. Bakit ka mahilig doon? Ittaku nafsak. Matakot ka sa iyong sarili. Dahil yung sarili na yun ang magdadala sa iyo saan? Sa kapahamakan. Di ba? So, your main concern is how to get closer to Allah. Our main concern now is to make use of our time in order for us to be closer to Allah. In order for us to be a good Muslim. Di ba? So, pirago ka kabla mas galik. While you are still not busy, make use of your free time. And I'm not saying na hindi ka magtrabaho ka. Pero kung mayroon kang panahon, na kahit isang oras lang or 30 minutes, buksan mo ang Quran. Basahin mo ang Quran. Basahin mo ang Quran. Kung binasa mo ang Ayatul Kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kung binasa mo yun, meron siyang 75 huruf, 75 alphabet. 75. At ang every alphabet ay magiging isang angels yun. Magiging isang angel, malaika. At maghihingi sa iyo ng kapatawaran up to the Day of Judgment. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi ila akhirih. Yun. Ayatul Kursi. Magagamit natin yun sa lahat ng pagkakataon. Protection natin sa lahat ng masasama kasama ng tao, no? At saka yung hindi nakikita. 75 huruf or alphabet. At magiging malaikat yun lahat.
maghihingi ng kapatawaran sa those who recite it. Pero ano tayo? Or kahit nagtatype ka ng or nagumagawa, pwede mong basahin. Or halimbawa, para hindi ka ma-disconnect sa Allah, anong gagawin mo? Simple lang. 10 times mag-jikir ka. Alam ba ninyo kung anong ibig sabihin ng jikir? Ang jikir is to remember Allah. Jikrun. To remember Allah. Paano ka na hindi maalis sa Diyos? Out of 24 hours, nandoon ka sa Kanya, hindi ka madidisconnect. Basahin mo lang ang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 times. As if you are professing your akida or your religion na isa kang muwahhidin, isa kang yung mga taong na naniniwala talaga in the oneness of Allah. Hindi ka makakaalis doon. 24 hours. Pero hindi natin nagagawa yun dahil we are all our mind is being preoccupied for saan? Dito sa dunya. 'Di ba? Preoccupied. So sabi ng Diyos, while you are still free, dahil kung marami ka ng asawa, marami ka ng anak, sasakit ang iyong sa pag-isip, ano kayang papakain ko sa kanila? So yung mga hindi nila kaya, magpuasa na lang, mag-fasting na lang. Dahil yun ang magiging dahilan na magiging steadfast ka, magiging matatag sa lahat ng pagkakataon. Watawasaw bis sabri. Dapat yung number 4 na hindi kasali sa mga taong mawawala sa Day of Judgment, yung mga taong palaging nag-exercise ng patient, palaging matatag at palaging gumagawa ng kabutihan. Kahit yung yung salam lang sa kapwa, salam, assalamu alaikum, o yung ngiti mo lang sa iyong kapwa, hindi yung nakasimangot ka dahil naging kaaway mo pala yun. Naging kaaway mo, naging kaaway mo, nakasimangot ka, diba? Huwag naman palagi kang tumatawa na kahit walang tao, tumatawa ka. Iba na yun. Iba yun. Ang pangapat ay sihatuka qabla sakamik. Sinabi ng Rasulullah, yung free time mo at saka health, yung condition ng yung katawan, health and free time is being considered by Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a precious gift from God. Dapat pakinabangan natin yun. Sihhatul badan wa firag, yung free time at saka yung kalusugan ng ating katawan ay isang gift yun ng Diyos, dapat pakinabangan natin. Kasi kung meron ka ng sakit, gaya ng sinasabi natin, pero kung meron kang sakit, it doesn't mean na mawawala ang religion sa iyo. Mawawala ka na sa Diyos. Hindi. Meron nga sa Islam, kahit nakaupo ka nito, pwede kang magdasal. Or kahit nakahiga ka, pwede kang magdasal. Or kahit yung mo na lang, hindi ka na makatayo, mata mo lang kumukurap lang ang mata mo. Pwede ka na mag-worship. Pwede ka gumawa ng kabutihan. Pwede kang mag-zikir sa Diyos. Pwede mong basahin yung sinabi ko, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kunin niyo mamaya kung gusto ninyo. Itong zikir na ito ay hindi ka ma-disconnect. You will not be disconnected with Allah subhanahu wa ta'ala. Every now and then, within 24 hours, konektado ka sa Diyos, inshallah.
Yun ang gusto natin, di ba? Ang panglima ay kinakakabla fakrik. Yung itong mga taong mayayaman, gaya natin. Mayaman. Yung mga mayayamang tao, no, dapat magbigay kayo ng yung anong tawag doon? Abuloy, no? Abuloy sa mga kapuspalad, no? Kapuspalad. Dahil ang pagbibigay ng sadaka ay hindi magiging dahilan na magiging pakir ka, magiging pulubi ka, hindi. The more you give, the more you receive from blessings from God. The more you give, the more you receive more blessings from Allah. Hindi magiging pulubi sa pagbibigay ng sadaka. Kung minsan hindi mo you cannot expect, you give masalan 1 peso, ang dumating sa iyo 10 times o 100 times, 700 times. Sabi ng Quran, kung magbigay ka ng sadaka 1 peso, ang katumbas noon is 700 times. You see? Yan is 700 pesos. So, kung magiging habit natin yon, ay ang waktu o kaya oras ay hindi mawawala sa atin. At least, naging beneficial ang sa atin. Dahil mga kapatid, sinabi ng Diyos kanina, dapat i-manage natin ang time natin, no? I-manage o kaya i-program natin ang time dahil yun ay advice ng Rasulullah at saka mga imam. Sinabi ng Imam Ali alayhi salam, ittaqullah, gaya rin ng Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat ligad. Titingnan mo, i-program mo kung anong magagawa mo bukas. Naka-program na yon. Sabi mo, at 4:30, magdarasal ako ng subo. At 5 o'clock, mag-aalmusal ako. O kaya, 4:30 to 5, I will read Quran and dua. Okay? Naka-program yun. 5:30, maliligo na ako. 6, pupunta ako sa trabaho. Okay? Ganun man yun. Dapat, through that program, through that schedule, i-practice mo yun. I-practice natin yun. So, kung magagawa natin yun, ay magiging progressive ang life natin, inshallah. Dahil nandun ang blessings ng Diyos. Nandun. Huwag lang, sa 12 o'clock, no? At the earliest time ng zuhur, dapat gawin natin. Kung hindi necessarily na kinakailangan, gawin natin talaga tapusin. Of course, ang Islam natin ay binigyan tayo ng mahabang oras, no? Zuhur. Ang zuhur pala, no? Dapat alamin natin, ang zuhur, ang time is from 11:30 ngayon, no? 11:30 up to before 5:30. Zuhur pa rin yun. Hanggat meron kang panahon na makapagdasal ka ng zuhur, which is 4 rakaat, pagkatapos noon, pwede ka naman magdasal ng 4 units or 4 rakaat na asar, meron ka pang panahon, you can still do it. Of course, that is only given to those who are busy. Yung special time, na para hindi ka mawawala sa landas ng Diyos. Pero, at the earliest time, kung dumating ang waktu o kaya, ang oras na yun dapat, itayo mo kaagad ang pagdarasal. Sinabi ng isang learned scholar from Iran, Ayatollah Kiraati, sabi niya, kung ikaw ay employer, no? Or employees ka sa isang opisina, dumating ang zuhur. Sabihin mo sa zuhur na yon, sabihin mo sa trabaho mo, okay, trabaho diyan ka muna, iwan kita. Huwag mong sabihin sa zuhur, huwag mong sabihin sa waktu na yon, sa oras na yon, sa zuhur, maghintay ka muna dahil mahaba din ang zuhur.
Sabihin mo sa trabaho, diyan ka muna, hindi kita kailangan, balikan lang kita mamaya. Totoo din yun, nag-joke siya kasi. Pero totoo yun. Kung dumating, kahit may trabaho ka, iwan mo yun. Sabihin mo sa trabaho mo, hoy, trabaho, diyan ka muna. Diyan ka muna, balikan lang kita mamaya. Kasi magsasambahin ako, magdasal ako. Pero huwag mong sabihin, hoy, Johor, diyan ka muna dahil mahaba din, may panahon. Tama din yun. Ginawa niyang joke pero totoo yun. Di ba? Dahil busy ka, dahil nagtatrabaho ka. Iyon. Pero kung walang chance, walang forsa, de ano ba ang gagawin natin? Time management. Yun ang sinasabi natin. Wanazmi amrikum. Dapat ang time natin ay i-manage. Naka-schedule lahat. Pagdating ng halimbawa 20 minutes magdarasal ka or 20 minutes included na yun ang pagdua mo. Pag abot ng 20 minutes, huwag mong palampasin, alis ka kaagad. That is how to discipline ourselves. Kung paano natin na i-discipline ang sarili natin sa Islam, sa schedule na yan. At yun ang sinabi ng Islam natin na dapat tandaan natin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kasi dahil sabi ng Rasulullah, kung umalis ang waktu na yan, ang oras na yan, ang panahon na yan, ay hindi na babalik sa iyo. Hanggat sinabi ng Diyos, yung mga taong gafir, na always saying na, anyway, may panahon pa naman. May panahon pa naman, Ustaz, may panahon pa naman, no? Hindi mo na ako, ngayon siguro, sa susunod na pagbalik mo. Ganun ba? So, sinabi ng Rasulullah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, darating, halimbawa, especially yung mga tao, no, yung mga taong mahilig na makipag-chismisan. Okay? Muzalasatul Muzala, yung palaging umuupo o nakikiupo sa mga taong gumagawa ng kung ano-ano, basta yung mawawala ka sa Diyos. Okay? Chismis man or ano man, or music man, whatsoever. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang sasabihin natin, no, sa Day of Judgment. Rabbirji'uni, ya Allah, dahil napabayaan ko ang oras, napabayaan ko ang panahon na yan, ya Allah, give me a chance, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Rabbirji'uni, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbirji'uni la'alla a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, bigyan mo pa ako ng pagkakataon, magbalik ako sa dunya, doon sa mundo. So, tublas sarail, yung sa panahon na makikita mo ng kinakatakutan natin. Okay? So, as of the moment, patawa-tawa tayo dahil hindi pa natin nakikita ang kinakatakutan. Hindi pa natin nakikita yung kahit yung nanay mo na sa tabi mo ay iiwanan mo dahil sa takot. So hanggat makapagsabi tayo, no, Rabbirji'uni, ya Allah, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, isang saglit lang, magbalik ako doon sa dunya, doon sa mundo. A'malu salihan, para makagawa ako ng kabutihan, fima taraktu, kung ano man ang naiwan ko doon. But kalla, you'll not be given any chances. Dahil, igtanim khamsan qabla khamsin. Ano ang sinabi ng Diyos? Pakinabangan mo ang 5 bago darating sa iyo ang 5. Ano yun? Hayato ka qabla mautik. Hanggat nabubuhay ka, huwag mong sayangin ang pagkakataon mo. Huwag mong sayangin ang hanggang nabubuhay ka, hayato ka, buhay ka, qabla mautik, before you die. Before you die, dapat pakinabangan mo ang waktu na yun. At sasabihin natin sa Day of Judgment, ya Allah, bigyan mo lang ako ng sandali. Hindi talaga hindi ko talaga, bibigyan ko talaga ang pagkakataon na makabawi ako sa iyo. Kung ano man ang naiwanan ko doon,
Hindi ang naiwanan natin yung asawa, ha? Hindi. Anak, hindi. Wala. Ano ang darating sa isipan natin? Kung ano man ang hindi ko nagawa dahil natulog ako sa subo, sa Fajar, natulog ako hanggang 7 o'clock dahil napuyat ka, ha? Sa kapapanood ng TV halimbawa, o sa pachismis, o sa disco, ha? Ayun, sabi ng Diyos, hindi. Kung bibigyan kita, babalik ka rin sa ginawa mo. Babalik ka rin doon. Ha? So, inshallah subhanahu wa ta'ala, hanggat mayroon pang pagkakataon, huwag ninyong sayangin. Huwag ninyong sayangin at magtaubat kayo ngayon at magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob kayo sa Diyos at makikita ninyo inshallah. Kahit isang sandali lang. Kung nagsisi ka sa mga ginagawa natin na ginagawa ninyo noon, hindi ako kasali. Kayo lang. Inshallah subhanahu wa ta'ala makikita natin itong apat na sinabi ng Diyos, ang hindi mawawala sa Day of Judgment, yung apat, yung mga naniniwala sa Diyos, yung mga gumagawa ng kabutihan, gaya ninyong lahat, alhamdulillah, at yung mga taong yung nagre-recommend sa kanyang kapatid na magsabar, maging matatag sa anumang yung mga chismis, halimbawa, okay? At yung tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. At yung yung palagi kang nasa katotohanan inshallah subhanahu wa ta'ala. At huwag kang magsisinungaling. Dahil yung pagsisinungaling yun magiging dahilan na makakapasok ka sa kapahamakan sa Day of Judgment inshallah. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.